Walang salita na pwedeng i-describe kung gaano ka destructive, gaano siya nakakatakot. Maraming debris, maraming body bag. And then talagang sobrang chaotic nung barangay namin that time. Ginawa ng mga tao, kinuha nila yung mga tanim, yung pwede pang kainin. Hindi ka na mag-iisip ng pansarili mo eh. Ibibigay mo na lang talaga. Kailangan dapat lahat makakain. Parang yun na lang yung pinagugutan ko na at least nawala man lahat. Maswerte pa rin kami kasi buhay kami. Kahit tinamaan kami ng bagyo, kahit dumating yung pandemya, hindi namin siyang ginawang balakid para kami makaangat sa buhay. Kahit papano, kahit sa pangingisda lang, yung mga tao dito, aware na talaga sila na gumawa ng mga bagay na hindi lang dahil ito lang, mangingisda lang tayo. Hindi lang doon lang. Alam na ng mga tao na kahit pala ganun yung nangyari sa amin, yung kahirapan na pinagdaanan namin nung Yolanda, ang taas na pala ng level na naabot namin. Kasi noon, dito talaga yung mga kabahayan nung Yolanda, halos talaga wasak-wasak yung ano dito. Kaya kahit 10 taon pa lang, nakita talaga namin kung paano talaga umabot na umunlad yung mga tao dito. Pinakamahalagang ingredients para bumangon sa ganung katinding disaster, no? Siguro yung community pintakasi kung tawagin namin, yung bayanihan. Noong mga panahon na yun, ang nakikita namin puro relief, puro noodles, puro delata. Kasabay ng ating relief operation, syempre meron tayong backbone na community organizing. Pagpapaunlad ng kamalayan nila, kapasidad nila, nakakayahan nila. Tinuturuan din natin sila, magtanim tayo kasi para meron man lang tayong kamoting kahoy. Maraming beses para makaramdam ka ng pagod. Lalo na sa community, baliwala lang sa kanila. Pero kasi, at the end of the day, mawawala tayong lahat dito eh. May iwan yung mga bata. So gusto kong at least bigyan sila ng kakayahan or pagkakataon na at least magkaroon ng mataas yung fighting chance na makapag-survive. Dahil nga meron din tayong mga nakikilalang mga tao na naniniwala, nakikiisa, nakikisama. So mas doon ako umuhugot ng lakas. Katulad ng mga kasama natin sa mga people's organization dito sa isla, like yung Sulong-Suluan, and sa iba pang mga lugar na kung saan kami gumagalaw, saan gumagalaw yung ICSC. Meron mga taong naniniwala eh, may mga organisasyon na talagang mga kumbaga kasama natin sa mga advokasya, sa ating mga ginagawa. So parang doon ako humuhugot ng lakas at nabubuhayan na kailangan magpatuloy. Kailangan hindi sumuko. Sila nga hindi sumusuko. So dapat yung tayo rin, patuloy pa rin tayong tulungan sila. Kasi it's about yung energy, alam naman natin na access to energy is human rights. Sa panahon ng disasters, kung saan bumabagsak yung mga power grid, energy is like an essential commodity, like water, like medicine, like food, shelter. In the absence of kuryente, lalo na pag tinamaan yung mga utility power services, so pwede magamit yung mga portable generator na yun para mapabilis yung responde ng mga community. Isipin ko yung unang araw na tumapak ako sa Suluan, as in lampara, kandila, yung ibang merong generator, yun ang ginagamit. Pero pagdating ng gabi, madilim. As in limitado yung galaw ng mga tao, mahirap yung mga tao, kasi limitado rin yung hanap buhay. Pero kung babalikan ko siya ngayon, kasi malaki na yung pinagkaiba. Tapos, ang kagandahan ng Suluan, sila mismo kasi yung nagsabi na dapat hindi na tayo mag-generator. Yung traditional na source ng kuryente natin, dapat ayaw na natin yan.
magpalit na tayo sa mas malinis, mas reliable na kuryente, which is yung renewable energy. Dahil sa pagtutulungan ng international, ng local, ng LGU, ng communities, na pagtagumpayan naman talaga yung lahat. Hindi naman sila na nalugmok sa ganun na lang. Talagang binangon naman talaga nila yung sarili nila. Sinabayan yun ng maraming opportunities na tumulong sa kanila. Ganun. Kumbaga, naituro nila sa amin kung ano pa ba ang maaaring gawin o paano gamitin yung mga energy na pwedeng makuha sa ating kapaligiran tulad ng tubig, hangin, at saka init ng araw. That time na ini-introduce ng ICSC dito yung solar power, unti-unti yung mga kabahayan kasi dito that time, may mumunting lampara lang sila, munting ilaw. No, nung pumasok sila, doon nalaman ng tao na ganito, mag-install tayo. Hindi na sila nangailangan ng mga installer, kanya-kanya na lang sila ng sa bawat bahay nila, sila na lang mismo yung gumagawa ng system. Una, siyempre, malaking bagay na yung community ay meron ng mga preposition solar scholars at meron na rin magagamit na solar tech packs. Pero tandaan natin, yung solar scholar, solar tech packs ay isang entry point lang sa mas malaking trabaho. As part of renewable, can create a burst of benefits for homes, community services, and livelihoods. Yung solar technology or renewable energy technology is not just about giving physical power or electricity. It's all about people's empowerment, empowering people to chart their energy future by relying on energy that is local, renewable, if not community-owned, community-managed. That is essentially energy democracy. So, yung ganong karanasan na hindi lang to teknolohiya, empowerment process ko, tingin ko, yun yung pinaka-importanting dulo ng gawain ng ICSC.